Bumalik ka dito, Skeletor! Ha! Hindi makakatakas yung Skeletor na yan sa akin. It's time for me to become the most powerful man in the universe. By the power of Grayskull! Kaso lang, nakalayo na siya. Bale, bukas na lang ulit. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masters of the Universe Revelation He-Man from the Masterverse line. And as you can see here, wala na dito si He-Man sa loob kasi na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And at the back, pero magandang artwork dito ni He-Man and yung kanyang bio at yung iba pang figures na pwede natin makuha from this line. At the side, si He-Man. On the other side, He-Man, the most powerful man in the universe. And on top, Masterverse. And at the bottom, barcode and stuff. Once unboxed, we have here first yung alt hands ni He-Man. Meron siya ditong dalawang weapon-wielding hands. Yan ang pinaka-look niyan, which is good. Maayos naman. And we also have here yung kanyang power shield. Ang pinaka-look niyan. And then dito sa loob, yung pinaka-handle ng kanyang shield. Cool-looking shield. And of course, we have here his power sword. Yan, ang pinaka-overall look niyan. Ang maganda dito sa sword niya is that magka-ibang shade pa ng gray itong pinaka-blade natin, which is makita nyo, may pagka-silver talaga siya para magmukhang blade. And sa lower part, parang may pagka-grayish lang talaga siya. So, which is cool. At least, magkaiba ng shade ng gray. Moving right along, let's proceed na dito sa ating main character na si He-Man. Let's check muna yung pinaka-overall details niya. Ang ganda ng ngiti. Parang nakakaloko yung ngiti dito ni He-Man. May binabalak si He-Man eh. Pero look at the muscles. Yan yung kanyang muscles. Itong He-Man na to, pwede nyo mapanood sa Netflix. Yan, yung pinaka-series niya na Masters of the Universe Revelation. Yan pa yung iba pa niyang details sa side. Yan. Side. Yung dito sa may paa niya, wala nang paint, yung parang pinaka-tali sa boots. But overall, okay naman. Para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate siya 360. May look up siya na ganyan and look down na ganyan. Pwede na. Meron siyang Creed moment. Kaya niya mag-arms wide open ng ganyan. And of course, naro-rotate yan 360. Wala nang any butterfly joints. Sa bicep niya, naro-rotate din yan. And yung kanyang elbow bent, double jointed. Kaya look at my muscles. And then, of course, sa kamay niya, naro-rotate yan. Ito yung isang alt hands niya. Yan, open palm na ganyan. Pwede kanyang ma-Batman slap. Pak! Ganon. And meron siyang ab crunch dito. Yan, pwede siya mag-final countdown dyan. And then swivel din dyan. Yan. And may rotation siya dito mismo sa kanyang waist. Yung kanyang Van Damme split, hanggang ganyan lang yung kanyang Van Damme split. And yung high kick niya, hanggang ganyan. Yung back kick niya, wala gaano. And then, naro-rotate dito sa kanyang thigh part. And then yung kanyang knee bend, double jointed din yung knees, which is good. Sa lower part ng knees, naro-rotate din yan. And sa paa niya, may up na ganyan. And may down na ganyan. And of course, naro-rotate din. Yan, 360. Now, ang maganda niyan, itry natin ngayon kay He-Man yung kanyang mga accessories. First is yung kanyang alt hands, which is ito yung mga weapon wielding niya. Ang kailangan lang natin gawin is pop off lang natin yung alt hands niya na yan. Kabit natin yung left arm niya dyan. Kakabit natin dyan yung kanyang shield. Yan. Okay. Yan na. Then of course, ganoon din sa right hand niya. Pop off lang din natin yan. Then, dyan naman natin ilalagay ngayon yung kanyang power sword. Yan na. Sisigaw na siya ng I have the power! Yan na. But, of course, hindi lang yan ang gimmick ng toy na to. Kasi pwede natin din matanggal yung mga armors niya. So, tanggalin din natin ito. Buong accessories niya na natanggal. So, natatanggal din itong parang
arm accessories niya dyan. Of course, yung kamay niya, yan. And then, pop off lang din natin to para matanggal naman natin itong kanyang bracelet. Of course, yung kanyang chest belt or yung armor. Armor ba yan? Kasi parang belt lang talaga eh. No? Hindi siya talaga technically arm. Yan, belt lang natin yan dito. Yan. And then, pwede mo nang matanggal yan. And yun lang ang pwedeng matanggal sa kanya. Itong skirt niya is pwede pa bang matanggal to? Hindi na matatanggal tong pinaka-skirt niya kasi kasama na yan doon sa pinaka-waist niya. So yan ang itsura ni He-Man pag wala yung mga accessories niya. Yan. Now, para sa height dito ni He-Man, ang height niya is around 7.5, almost 7.5 siya. Mga nasa 7.25 inches ang taas niya. Kaya ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Masterverse line. Sa buong Wave 1, nandito si Skeletor. Parang mas patangkad si He-Man kay Skeletor. And we also have here Evelyn, Mossman, and Skelegod. Of course, mas malaki si Skelegod sa kanilang lahat. So, lahat ng ito is from the Masterverse line ng Masters of the Universe Revelation series from Netflix. Oh, syempre, include na rin natin ang ating Cringer. Yan. Andyan siya. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to avail these He-Man Masters of the Universe Revelation from the Masterverse line, ang price range niya is around 1,500 up to 1,900 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy ninyo or makakakuha kayo ng nakasale na. There you have it now guys. Yun ang ating Masters of the Universe Revelation from the Masterverse line, He-Man! What do you think of this He-Man? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, ito kasi yung pinaka-main line ng collection ko sa Masters of the Universe. Kasi for me, parang saktong-sakto talaga yung scale niya. Hindi siya tulad ng mga retro or Origins lines natin na parang medyo punggok kasi yung mga yun. Kaya sabi ko, Masterverse line talaga ang i-collect ko when it comes sa mga He-Man figures. Overall, for me, itong pinaka-figure natin dito is okay naman execution nila and maganda naman ang pagkakagawa sa kanya. Ang pinaka-downside ko lang sa kanya is yung face niya. Medyo hindi ko gusto yung expression na binigay dito kay He-Man. Mas maganda sana kung medyo stoic pa or serious yung type ng face niya rather than binigyan siya ng ganyang klaseng smile which is hindi ko nagustuhan. Another thing is that itong sword niya, wala tayong any pocket dito na pwedeng paglagay yung sword niya. Pero pwede mo na lang siguro iksiksik yan ng ganyan. Pero yung ibang toy line kasi ng He-Man, meron siya talagang lagayan dito nung pinaka-sword niya. Hindi lang siya basta isisiksik lang dyan sa likod. Kasi baka masugatan pa si He-Man dyan. But overall for me, medyo mahirap na rin hanapin itong He-Man na to. So I'm glad na meron ako nito sa collection ko.